naghihimok na suportahan ang dating presidente at magpadala ng mga... Okay, well, thank you very much. Si Nico, nandito naman po sa programa natin and I am covering itong mga ongoing live coverages dyan sa Maynila po. And the latest information na mayroon tayo po ngayon is that si former President Rodrigo Roa Duterte was arrested na po based on the mga news, breaking news po that we gathered or I managed to get from the local media dyan po sa Maynila. What you are watching now po sa background ko po is ang SMNI Live dyan po sa International or Ninoy International Airport wherein ang dami po mga pulis kanina pa po na expected mag-arrive kanina si Digong from Hong Kong and yun na po sabi nila that he will be arrested. Nandyan po si Colonel or si General Nicolas Torres and siya po in charge to do the arrest kay sabihin natin Digong. And the latest that I received or was reported by SFNI, arestado na si Digong, arestado na si Rodrigo Roa Duterte. Let's listen po. No, at sinagot niya ng isa-isa yung mga issue dito at mapapansin natin mga kababayan ang kalmado na demeanor ng dating presidente sa kanyang pahayag. Sinabi niya na gagawin niya, haharapin niya ang problema na ito ng direkta. Gagamitin niya ang kanyang kaalaman bilang kababayan. At sabi niya rin, hanggat nasa politika siya, ay siya ay magiging constant o common target sa mga issue na ito. At sinabi niya rin, hanggat niya rin na mga kababayan ko dito po sa Kota Kinabalu or dito sa Malaysia, Sabah is Malaysia, particularly in Kota Kinabalu. What you are watching now is live yon na coverage dyan po sa Manila, particularly what is happening ang arrest of Digong dyan sa Ninoy International Airport. And again, I would like to inform you based on the updates that we received na arestado na po si Digong and most likely he will be brought to Camp Crame po. No? Pero nobody knows kung nasaan ngayon si former President na Digong. Let's listen more. Itong live coverage ng SMNI dyan sa Maynila. No excuses and no remorse at handa siya sa magiging kahihinatnan ng kanya pong karera sa politika. Lalo pa siya ngayon ang target ng mga pag-uusig. Galing po siya Hong Kong at hinarap po siya ng ating mga kababayan overseas Filipino workers doon at tuwang-tuwa ang ating mga kababayan sa event sa Wan Chai Hong Kong at talagang may instance pa nga mga kababayan na umiyak. Kikita nyo sa inyong mga screen. Umiyak po ang dating president, ang mga kababayan natin na makita nila ng personal si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon. Emosyonal ang ating mga kababayan. 2,000 po yan sa loob ng Wan Chai ng Southern Stadium. Iba pa po yung mas marami pa ng mga kababayan natin na nag-aabang sa labas ng venue at ang sigaw nila ay pasasalamat sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So magpapatuloy po mga kababayan ang ating special coverage at malaman po natin ang mga ganap ngayong araw at ang mga development. Basta ang hawak po natin na impormasyon ay wala na po sa NAIA Terminal 3 ang dating presidente at siya na po ay hawak na ng mga otoridad at possible na nasa Camp Crame na ang dating Pangulong Duterte at dinadaig po ng kanyang mga kalyado. Bakit ganito ang treatment sa former chief executive? At parang hindi ko sa dalit si Pate. Pupunta ko nila. Senator Bongo. Magandang mga po sila mga kababayan ko. Hindi po ay kasama po mga yung former president ang nasa po ang mga kandidato. Puntahan namin sa Diyawag wala ko na
siguro natin na kumain po. Lusutan na pagdabi po. At pagkya ay nakakituloy yun. Dahil po tayo nakatulan sa ngayon. Kami pagdabi po siguro kami. Yan po, no? Si Senator Bongo at mukhang nakaalis na ng paliparan ang senador. At pupuntahan siguro ang lokasyon ng dating Pangulo kasama ang kanyang mga doktor. Malinaw sa sinabi kanina ni Senator Bongo na ang mga doktor ay hindi kasama ng dating punong ehekutibo at kasama niya ngayon ang mga doktor at may nakatakda sana ng medical procedure ang dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Pero dahil nga sa mga development ngayon ay mukhang nahihirapan, no? Ang kampo ng dating punong ehekutibo dahil sa ginagawa sa kanya ngayon ng kasalukuyang administrasyon. No? At marami pang naging live. Mukhang si Senator Bongo ang may update sa mga nangyayari ngayon. Kanina nasa NAIA Terminal 3 siya. Ngayon ay paalis na po ang senador sa paliparan. Sabi naman dito, makikiisa kami para kay Tatay Digong. Ano man ang mangyari? Komento dito ng ating mga kababayan. Tanong naman ni Lloyd, illegal arrested or kidnap ba ang dating Pangulo? Yan po ang komento ng ilan sa ating mga nanonood sa ating live coverage. Ingatan niyo po si Tatay Digong, bigyan ng kalakasan at presence of mind, wisdom in facing this prosecution and unfair treatment sa mga Duterte. Yan po yung pahayag ni Liza. Balikan po natin si Senator Bongo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na papunta rin na nakapaging Pangulo kasi kasama ko po ang ito niya. At tuloy muna natin ang kanyang nagsugan dahil hapon niya reklamo po siya makakapit ng kanyang lubutan ng pamilya. Yun po, si Senator Bongo umalis na po sa Ninoy International Airport and he will be going to where? Kung nasaan man ng si former President Rodrigo Roa Duterte. Most probably, si Digong will be brought to Camp Crame for filing po, no? Or for recording purposes. We don't know po. Nobody knows now kung nasaan po si Rodrigo Roa Duterte. Arestado na po. Once again, ang mga followers ko dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, I just wanted to inform you na I'm covering sa television, live ito po, via SMNI, dyan sa Maynila, ang arrest ni, sabihin natin, Digong. And since the past Saturday, Sunday po, mayroon na yung mga notisya o mga istorya that nag-issue daw ang warrant of arrest, arrest warrant kay Digong, ang ICC. But it so happened hanggang ngayon po, we still don't know, we did not see any black and white or hard copy regarding itong arrest warrant for Digong issued by ICC. Po ang naging pahayag Let's ni listen po. Senator Bongo. Nasa ambulansya pala ang senador. No? At mukhang papunta siya sa destinasyon ngayon kasama ang mga doktor ng dating Pangulong Duterte. At umaapila siya sa publiko, sa taong bayan na ipagdasal ang dating Pangulo. At ang importante, ayon kay Senator Bongo, ang kalusugan ng former Chief Executive. Sa mga oras ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang dating Pangulong Duterte. Baka nasa Campo Crame or dalhin siya sa isang hospital o medical facility. As ang malinaw ngayon, hawak ng impormasyon ng SMNA News ay nasa kamay na ng mga otoridad ang dating Pangulong Duterte. May kanina sa video, live feed mula kay Veronica, yung anak ng dating Pangulo, na rinig natin ang daing ng kanyang may bahay na sinisap. Yun po, you're watching. Live tayo po ngayon. And dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And we are covering via
ito SMNI online or live coverage po dyan sa International or Ninoy International Airport wherein si Digong was arrested and now under the custody of the police. Hindi natin alam, we don't know where is Digong now. Most probably could be brought to a government hospital for a checkup, routine checkup po before mag-file ang case against sa kanya or whatever. Or there is also a possibility that baka si Digong na he was brought dyan po sa Camp Crame, no? But as of the moment, we don't have any news po kung nasaan talaga si Digong. And of course, we were made to understand that si Senator Bongo, yon nandoon pa siya sa Ninoy International Airport waiting for the arrival of Digong. Now he was stripped off of his airport pass at saka ang mga kasama niya mga doktor ni Digong and instruction dito ng mga pulis. Communications. Ito po. Dahil sa balita, ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talaga? Ito po, interview kay Digong dyan sa Hong Kong po last night, no? Is circulating in the city of Manila. It's almost the same that's being rooted around dito because of the, communications. Very easy. As a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang. So, ang masasabi ko, ma'am, is though I do not claim ignorance about the moves before and long before and after a few months of respect nandiyan na naman yung issue. So, I guess this mga ano na ito, issues, I would call them, would harm me until the dying days of my life. Okay. So, ano to, sir? So, they won't really stop. Again? So, talagang hindi sila titigil, sir? No, what I said, I remain mainly if I remain to be a politician all the year round. But it might simmer a little bit down the line. Pero pag hindi naman masyado ako active. But for as long as I am there in the political arena of the Republic of the Philippines, I would be a constant, not really issue, but a good topic for whatever I say, for whatever I do, and what happened yesterday and what will happen tomorrow. Alright. Ganun po. Sir, okay, sir, does this bother you, sir? Itong mga nalutamang information na meron ng warrant sa itong warrant of arrest? Alam mo, ma'am, sa totoo lang, I have been in politics for almost nearly 30 years. Been mayor, lahat ng klaseng issues. Firstly as vice mayor, congressman, then as president. Hindi ko naman sana sarili minamaliit pa. Pagyayabang yan eh. But it's almost day in, day out, month long, year after year. It's has become an irritation, really. Especially if patanda ka na and you still have to deal with the same questions and issues until now. Pero I take it as part of my political life. Kasi nandiyan ay early on nagpasok ako sa gobyerno kasi a prosecutor that verily as early as ilang taon lang
pumasok na ako sa politika. Okay. Sir, kung sakali nga po na meron at kayo ay pasok po, will you appear? Again, If ever na meron nga po talaga, kung talagang totoo nga itong warrant of arrest na mga sakali meron nga talaga, what's your plan po? Will you appear kung sakali pasok po kayo, sir? I would say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Okay, sir. So far to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time. For the longest time, since, as far as I can remember now, maaga ako ng ilang years early on, so that would be around siguro, put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandiyan na yan. So, I have learned to deal with the problem directly, frontally, walang pasikot-sikot. Alright. I have been very... Yun po ang last night interview sa kanya or kay Digong Duterte dyan po sa Hong Kong. For those latecomers, you're watching now itong online, sabihin natin coverage dyan sa Maynila regarding ang arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nasa custody na po si Digong ng mga pulis po, ng mga local authorities dyan sa Pilipinas. And those who wants to go and watch ang live po, ang dami po mga channels. Ngayon po, you can go in po. You can go sa SMNI channel, you can go sa Inquirer line, online coverages, you can go sa ABS-CBN, mayroon din sila po. Sabihin natin coverage on or live coverages ngayon po tungkol itong issue na arestado na po si Digong. So, let's continue po. What you're watching now po, ang live coverage ni SMNI po, no? SMNI tayo po. I prefer ang SMNI para wala tayong bias reports po, no? Bias reports. Paano po ba? Isasayali po ba siya sa medical check-up muna bago po kunin ang Karapatan po ng Pilipino. Okay, medyo na problema tayo po sa signal dyan po sa Maynila. And yun po, ito si Senator Bongo ngayon po is talking. Kung nasa ngayon sa kalagayan, hindi na kami pinapapasok eh. Pero sir, ano po yung sabi ng pamilya na? Sinetap mo na ba siya bago sa kulit? Hindi ko pa po masasabi. Masalitaan ko lang po kayo niya. So kasama dasal nyo, manghinahon po tayo, pagdasal natin si former President Duterte. Sir, kasama po ba? Nasaayon sa kanyang kalagayan. Sir, kasama po ba si FPRB, si Vice President Sara Duterte? Sa pagkaalam po, hindi po yan. Pero sino lang yung kasama niya ngayon na immediate na maalala sa Anak niya, ako niya, yung kanyang nurse, at saka si former Secretary Anak Garcia. Ako, sino po anak, sir? Si Kitty po. Ayun. So, yun po, ang latest updates natin from Senator Bongo. Confirm, hindi sila together. Si Sara Duterte and Digong is not together po. It's only Digong who was arrested by the police just an hour ago, if I'm not mistaken. But at the moment, hindi natin alam kung nasaan talaga si Digong ngayon. Either sa Camp Crame or one of the government hospitals dyan sa Maynila. Sir, bilang ba po yung design yung position? Mag-debate po ba? Hindi ko po alam kung kakong sinampa sa kanya. Okay na, okay na. It's also not clear whether mayroon ba talaga ang arrest warrant coming from the ICC or a red notice coming from the Interpol.
Wala pa tayong confirmation dyan po. But what we know, Digong was already under the custody of these police authorities. Pagdasal natin, sir. Bilang ganito, pagdasal po natin, sir. Sir, ano pong implication dito sa mga Pilipino? Panginahan lang po kayo. Sir, pumasok pa kayo sa loob. Inaantay ko po, papasukin ako. Sir, sa kanila ng ilusay ko rin, wala naman doon na isunod na alam pa natin. Wala po akong nakikita. Hindi mo pa nakikita na nasa tayo. Hindi na kami nakapasok po. Hindi po kami pinapasok. Pero sir, ang kami na negotiate po, kung pwede kayong makalapit sa Pangulo. Tapos sir, sir, kasama sa negotiation ninyo kung sa ospital sa diretso. Check up muna. Sir, ako na. Ngayon sir, ngayon, sa Cardinal. Okay sir. Check up muna sa Cardinal. So that's it. Yan po, si Senator Bongo explaining what is happening, ang latest updates. Senator Bongo at ang malinaw na hawak ng impormasyon ng dating sulukuyang senador ay kasama ngayon ng dating Pangulo, ang kanyang apo, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, at si E.S. Mejalea. May mga impormasyon tayo natanggap kung ito'y verified na nasa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base at wala sa Campo Crame ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At papunta doon ngayong umaga si Senator Bongo. Okay, so ito ha, nililito kasi nila balita no, sa Kalayaan Hall daw, sabi ni Sir, pangalan nito. Nililito nila ako, may mga papalabas ng balita kasi alam nyo na, no, baka mamaya talaga, idiretso na nila sa pag-ipad na nila pabalik, papuntang si Tatay Joe, kaya mga kababayan, dapat talaga magpagantay tayo. Wala na tayong pakialam sa gobyerno ito, ang atin ay huwag nilang gagawin na ikulong sa ibang bansa si PRRD dito lamang sa Pilipinas. Okay? So sa mga nagreklamo, Okay, yan po, ang I am watching ang SMNI program po. wala rin naman siguro sinabi ni Senator Bongo. No, hindi wala akong fake news. Hindi po ako nagpe-fake news at wala akong nagpe-fake news sa mga DDS vlogger. At namataan din natin kanina si former NTL CAP spokes, Dr. Lorraine Badoy, no? At nasa Villamor Air Base sila papunta ngayon dyan sa Pasay, kasama si SDG, no? At, Villamor Air Base. Para po Doon daw po, papunta si Digong. Galing sa Ninoy International Airport. Hindi sa Krame. Pagsisilbi ng red notice, o sinasabing pagsisilbi ng arrest warrant, o at iba pang mga aksyon, sa ilalim po yan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Maalala ko lang, dahil meron akong nabasang post, mga kababayan, no, na parang may deja vu dahil nung panahon ni Ninoy, sa NAIA po siya inabangan at ang administrasyon noon ay Marcos Sr. Ngayon, NAIA pa rin ang setting at Marcos Jr. naman, administration. Oo nga, President Rodrigo Duterte naman nai-involve, no? At malaman natin iba pang mga updates sa ating pong mga reporters on the ground. At marami ang merong update mula po sa Presidential Communications Office. Okay, let's listen. Statement, no? Sabi dito, kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula po sa International yan naman siya sa nililito tayo ika-9:20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Manila mula Hong Kong sakay po ng Cathay Pacific Flight CX 907. Ito po yung opisyal na pahayag sa Administrasyong Marcos sa kanyang pagdating. Nihain po ng Prosecutor General ng ICC ang notification para sa isang arrest warrant laban sa dating Pangulo para po sa krimen laban sa sangkatauhan o yung crime against humanity. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sabi pa dito sa pahayag ng PCO,
sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng mga kinauukulan. Opisyal po yan ang pahayag ng PCO, Presidential Communications Office ng Administrasyong Marcos Jr. Yun po ang pahayag ng kasalukuyang administrasyon. Mayroon ng mga kababayan natin ang nagsasabi na hindi tama itong ginagawa ng Administrasyong Marcos. Hinahayaan nila ang kapwa Pilipino na ipain, ibigay na sa ICC. Sabi naman dito ni Attorney Arneno Valera, isa pong international lawyer at pamulo po ng hakbang ng Naisod USA, ang pahayag po niya ay ginawa many days before sa mga nangyari ngayon. Ang kanyang analysis ay ang any attempt to arrest PRD ay isa pong fatal political miscalculation na una, ito ay posibleng makasira sa ruling coalition, destroy Marcos' fragile ruling coalition. Ito rin daw ay posibleng magdulot ng pagkakamahagi sa militar at sa police forces. Alam po natin na marami po pa rin sa AFP at PNP. Yan po ang the latest that I managed to gather regarding itong very, sabihin natin, hot issue po, ang arrest ni Digong this morning dyan po sa Ninoy International Airport po. Ang daming mga comments coming from the netizens and also mga Filipinos po, both as a mainstream media. They been receiving a lot of positive and negative, pero mas marami po negative comments or reactions from the public. So we don't know what will happen now po, what will happen after this. He will be sent to Netherlands or dito lang po sa Pilipinas, will be arrested or jailed si Digong or whatever po. We still don't know, we still don't know, and we are waiting whether anong latest updates dyan. But one thing sure po, ang mga Filipinos, both dyan sa Pilipinas as well as sa mga iba-ibang nasyon, mga overseas Filipino workers po, including itong Malaysia po, sa Sabah po, marami of them is not happy with what is happening now in Manila or dyan po sa Pilipinas following the arrest of Digong, the former President Rodrigo Roa Duterte. And confirm na po that hindi sila together, si VP Sara Duterte at ang nanay niya, ang tatay niya si Digong when Digong was arrested. Digong was accompanied by ang wife niya and ang anak niya si Katie as well as apo niya po, and we don't know what is happening now, and I will keep you updated on the sabihin natin na updates regarding itong sitwasyon ngayon dyan sa Pilipinas. Politically, when we talk about the political situation in the Philippines, magulo po. Very, fragile talaga ngayon dyan sa Pilipinas po. Nandoon na ang sabihin natin na election, midterm election po. Nandyan ang impeachment na trial ni VP Sara, and now ang arrest ni Digong. And if you remember, si President Bongbong Marcos Jr. keep on saying that he will not allow that Digong will be arrested, and walang jurisdiction daw po ang ICC to come into sabihin natin sa Pilipinas. But of lately po, na iba ang tone, ang tune ng administrasyon na Marcos po. And this is what we get. Earlier, rumors were saying or stories were roaming around that Digong nagpunta daw po sa Hong Kong to escape from the warrant of arrest. And only to find out that last Saturday during the Thanksgiving rally po, ang dami talaga mga Pilipino went and welcome him overwhelmingly.
And yan na po, nakumpisa na naman ang istorya that he escaped to Hong Kong dahil po ang presidente, ang prime minister ng Hong Kong po, and Digong, si President Xi, is a close friend with Digong, and he can easily seek for political asylum. But last night, Monday, it was made very clear already sa Duterte camp that Digong is coming home today. Today po, today, March 11, and he did po. And as early as yesterday and kaninang umaga, ang dami po mga sundalo, mga pulis na na cordon na po ang sabihin natin ang Ninoy International Airport in preparation for the arrival of Digong and for his possible arrest, which he was really arrested po this morning. He was arrested and now he is already under the custody of the police authorities. Ano ito? Wala na stop, nung nandun ako sa grocery, nakita ko na alas 10 na pala, na umaga narating si PRRD. So now, partner, eto na, yung sinasabi natin na talagang grabe, sobrang panggigipit ng administrasyon ni Marcos Jr. at pati ang dating presidente na napakaraming naiambag sa bansa nito ay talagang pinag-iinitan nila. Ito, partner, sa tingin ko, ito ang balik nila doon sa napaka-successful na rally natin dyan sa Hong Kong. Dahil nakita nila na talagang hanggang ngayon, kahit wala na sa pwesto, itong dating presidente, patuloy pa rin minamahal ng tao at hinahanap-hanap ang uri ng kanyang paninerbisyo na ikinasasakit naman ang puso ng mga nanunungkulan ngayon. Dahil parang hindi na sila pinaniniwalaan ng taong bayan, partner. Dahil ipinakita ni PRRD kung paano mamuno ng tapat, kung paano may magawa sa gobyerno. Grabe, Grabe what is happening dyan sa Pilipinas, especially itong sabihin natin latest na tungkol ang arrest ni Digong. What is really happening dyan po sa Pilipinas? I will try to see po ang mga latest updates natin po. And I'll make sure that you will be properly informed pagdating sa mga updates ni Digong po. So far, once again, mga latecomers dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, I would like to inform you that our favorite president, si Rodrigo Roa Duterte, is now under the custody of the police authorities dyan sa Manila, following the issuance of the arrest warrant to him issued by ICC. Po siksikul sa amin sa ibang news. Umabot sa atin ang balita na parating o nagmating na po sa airport si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po, kanina si Trixie Angeles po. Mayroong in-upload na video si former DG ng NICA, Alex Monte Agudo, at pinakita doon na si General Torre ay kinakausap ang mga abogado ng dating Pangulo na si former Executive Secretary Digong Medialdea and a few others. Okay. This is what ang sinasabi ni General Torre ay mayroon daw red notice from Interpol which allows them daw to arrest former President Duterte. So yan po ang statement or live blogging ni Attorney Trixie Angeles early this morning, and he was explaining about ang legalities about the warrant of arrest or arrest warrant para kay Digong, and at the same time she was talking about or explaining about ano ba itong red notice. But it is now confirmed after the arrest of Digong kanina po, it has been confirmed na mayroon hard copy po ang mga authorities tungkol sa warrant of arrest ni Digong po coming from the ICC. Ang mga tao dito po, they just want to find out
anong reaction ni President Bongbong Marcos? No, we want to know. Ha? Dapat po by this time si Marcos will come out with a press statement kung ano ba what is happening dyan sa Pilipinas, because if this will push through, develop naman ang sabihin natin ang galit ng mga masa dyan sa Pilipinas, we can never say po, no, we can never say, baka dahil sa galit now something will erupt dyan po anytime today, which we hope it will not happen po, no? Remember, a lot of, or the masses, Filipino masses po, supporting Digong, supporting the Digong. And we do not want to see another, sabihin natin, mass gathering po that will result to something that we experienced before. Before po, sana po, it will not happen. So, let's wait kung sabihin natin, President Bongbong Marcos will come out with a live statement po explaining what is happening po, no? Because very clear, he keep on saying that ICC has no jurisdiction dito po sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas dahil ang Pilipinas umalis na dyan po sa ICC po. But what is happening now, mga spokesperson lang like si Tony Claire Castro is talking po, no? At saka sama police authorities po. So hopefully let's see and let's closely monitor. Ako din po, I will closely monitor itong situation dyan sa Pilipinas ngayon po, so that the public will be properly updated po, will be properly updated. Tingnan natin ano pa ang mga latest developments dyan. Ano pa? We really don't know kung nasaan kung nasaan sabihin natin Marcos si Digong. We don't know where he is now, but anyway, definitely we will be getting updates and immediately you will be informed. Ito po, this is really what is happening dyan po sa Pilipinas ngayon. And standby din po si TikTok. Ito si Nico po, ang kaibigan ninyo sa TikTok, The Real Talk with Nico, and I will make sure that you will be properly updated. Standby lang po, or siguro I can make another, sabihin natin, vlogging later today, no? It could be late in the afternoon or maybe in the evening po to update you po kung ano ang kung nasaan si Digong, ang beloved former president natin po si Digong, and ano ang resulta ng arrest ni Digong po. Sana lang po it will not create more bigger problem po dyan sa Pilipinas today. Shoutout muna tayo kay Chris Malin Mohammed dyan sa Tawi-Tawi, who is watching my program today also po. Thank you very much, Chris, and God bless you. God bless to your family. And yeah, I know you are fasting. Puasa kayo po. So, ingat lang kayo dyan sa Tawi-Tawi. In the meantime, hanggang dito na lang muna si Nico Fabian, and I will make sure that any updates or any big events or news dyan sa Pilipinas po, I will make sure that you, ang mga participants or mga followers ko po dito sa TikTok, The Real Talk with Nico, I will make sure that you will be updated immediately po. I can, siguro later tonight or later this afternoon, I will also try to do another vlogging po para to give you ang sabihin natin ang updates po, na? So hanggang dito na lang muna. Once again, si Nico would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Let's all pray for the Philippines po and for the safety of our former President
Rodrigo Roa Duterte. Bye and see you tomorrow or later.